Sa kahabaan ng mga kalsada sa bansa, bawat jeep ay pinaghaharian ng sarili nitong tagamaneho. Puhunan ng mga tsuper ang sipag at tiyaga upang sa bawat biyahe, maihatid nila ang kanilang mga pasahero ng ligtas sa abot kayang halaga. Ito malamang ang dahilan kung bakit jeepney ang hari ng kalsada, pagkat ito ay makamasa, matibay at laging maaasahan. Ngunit paano na kung tatanggalan ng korona ang mga hari ng kalsada? Taong 1950 pa lamang ay ginagamit na sa Pilipinas sa mga jeepney. Ito ay halos sa itsura ng wheelie jeeps ng mga Amerikano noong World War II. Dahil natural na malikhain at maparaan ng mga Pilipino, pinahaba at binubunga ng wheelie jeeps upang gawing panghanap buhay. Sa ngayon, ginagamit pa rin ito bilang isa sa mga pangunahing pampublikong sasakyan, lalo na rito sa lungsod ng Baguio. Sa kabila nito, nagkaroon ng banta sa operasyon ng mga jeep noong 2017. Ito ay matapos ilabas ng Department of Transportation o DOTR ang Omnibus Guidelines on the Planning and Identification of Public Road Transportation Services and Franchise Issuance. Layo nitong magtaguyod ng mas ligtas at mas mabisang public utility vehicles para sa driver at commuter sa pamamagitan ng pag-phase out sa mga traditional na jeep kapalit ng mga minibus na hindi gasolina at diesel ang gamit. Sa pagkapatupad ng pulisiyang ito, marapat na tingnan ang totoong kalagayan ng ating mga tsuper at commuter na silang araw-araw nakikipagsapalaran sa lansangan. Sa datos ng Department of Energy at Land Transportation and Franchising Regulatory Board noong 2021, makikita na sa bawat 85 sasakyan tumatakbo sa lansangan, 2 lamang ang bilang ng mga pampasaherong jeep. At kung bibigyang konteksto ito sa lungsod ng Baguio, mahihinuha na sa 63,243 na rehistradong sasakyan. Pumapatak na nasa 21,618 lamang dito ang mga pampublikong sasakyan. Samantala nasa mahigit 5,000 lamang sa mga ito ang mga jeep. Sa ganitong itsura, makikita na hindi talaga sinusolusyonan ng PUVMP ang krisis pang kapaligiran sa pag-reduce ng carbon footprint, gayong karamihan ng mga tumatakbong sasakyan sa lansangan ay panay pribado. Kaya ang tanong, tama bang sa mga jeepy atang ang kalakhang responsibilidad sa krisis pang kapaligiran at transportasyon? Sa ngayon, tinatayang 63.5% na ng mga pampublikong jeepney ang nakapaloob sa kooperatiba, samantalang 36.5% naman ang hindi pa. Kung titingnan ay malaking disbalanse ito kumpara sa datos na inilabas ng gobyerno. Sa usaping subsidiya naman, nasa kulang-kulang 7,000 units mula sa kabuuang bilang na 250,000 operational jeeps lamang ang nakatanggap ng subsidiya mula sa gobyerno. Kung tutuusin, wala pa ito sa 25% na kabuuan. Dito nagiging makatwiran ang pag-alma ng ilan na i-extend ang deadline ng konsolidasyon ng programa. Noong ika-20 ng Nobyembre, nagkasanang tigil pasada ang mga jeepney driver sa buong bansa. Pati sa Baguio City, nakilahok ang ilang driver sa kilos protesta upang ipanawagan ang kanilang pagtutol sa jeepney phase-out. Isa sa mga lumahok sa protesta ay si Manong Francisco Tolim. Si Manong Francis ay dating OFW, pero pagkatapos ng ilang taong pagtatrabaho sa ibang bansa, pinili na lamang niyang umuwi at subukang makipagsapalaran sa pamamasada. Sa kasalukuyan, nasa 2 dekada na siyang operator ng jeep dito sa Baguio. Pero kahit sa pamamasada, may nakaambari na panganib dahil maari siyang mawala ng hanap buhay kung hindi mapapalitan ang kanyang traditional na jeep. Pakiusap ni Manong Francis sa gobyerno, sana ang gobyerno natin tingnan din yung mga ginagawa nilang programa na makakatulong sa masa talaga, sa mga mahihirap. Kasi kagaya ko, subukang nagtrabaho sa abroad. Ngayon, pag-uwi ko, ito na ang ginawa kong pangkabuhayan ko. Tapos tatanggalin lang. Kasi nga, hindi ko na kaya yung brand new unit na sinasabi nila na modernized. Saan ako pupulutin ngayon? Balik ako sa pagmimina. Kasi nga, minero ako dati. Yun lang. Hindi na ako makapag-abroad ulit kasi nga, may edad na ako . Malapit na akong maging senior. Sa kabilang banda, unang beses makiluhok ni Manong Romeo sa ganitong kilos protesta. Mahigit 4 na dekada ng driver at operator ng jeep si Manong Romeo. Pero, sumama rin siya sa strike upang humiling sa gobyerno na gawing makatwiran at makatao ang kanilang mga patakarang ipinapataw. Kaya kami
hindi kami nag-i-strike, kundi kami ay nakikiusap sa gobyerno na sana itong mga jeep namin na tradisyonal, pagandain na lang namin. Kung meron silang isasuggest na ibibigay na magandang mga makina at yun ang ipapalit, willing kami kasi yung palitan namin ng mga bus ang aming mga jeep kasi hindi namin kaya talaga. Imbis na wala kang utang, mababaong ka sa utang. Kaya ang kikita lang dyan, yung mga mayayaman na pinanser. Ay paano na yung mga operator na tag-isa lang ang unit? Wala na. Mabuti sana kung tulad namin na senior, tanggapin pa kami sa para pag nawala na kami mamaniyo, tanggapin, kunin nila kami magtrabaho para meron kaming ibili ng maintenance namin, pagkain namin sa pang-araw-araw namin. Ay kung wala, di wala na, baka mamatay kami na nakatingala. Nag-aalok naman ang pamahalaan ng tulong pinansyal para sa ating mga tsuper, ngunit limitado lamang ito sa mga driver na nakapaloob sa isang kooperatiba. Nasa 160,000 piso hanggang 360,000 pisong subsidy ang matatanggap ng bawat jeepney driver para mapalitan ang kanilang lumang unit. Ang problema, 5.7% lamang ito ng kabuuang presyo ng isang unit ng modern jeep. Ayon kay Manong Francis na 2 dekada ng jeepney operator, milyon-milyon ang presyo ng modernong minibus na di hamak na mas mahal sa traditional na jeep. Magkano po yung isang unit ng minibus? Sa ngayon, pinakamahal nun, 2.8 million. Yung pinaka-affordable naman po? Yung pinaka-affordable para sa mga traditional na jeepney, nasa 1.3. Pero dati, nakuha ko lang yan, yung jeepney ko, 800,000. Hindi lamang natatapos ang gastos ng ating mga operator sa pagkuha ng jeep. Sakit din sa ulo ang paghahanap ng mga angkop na piyesa kung sakaling may masira sa kanilang pinakamamahal na unit. At saka isa pa, walang mga spare parts, walang mga pisa. Di siyempre pagka kumuha ka niyan ng installment at binibiyahe po, pag nasira, na-standby ng 1 buwan, di kawawa ka kasi wala kang ibabayad sa bangko. Mag-i-interest yan. Hanggat sa mangyari yan, pag hindi mo na kaya, kukunin na ng bangko. Wala na nangyari doon sa idinown mo, hinulog mo, di lalo ka nang nabankrupt na. At saka kung sana, kahit saan auto supply, may pisa, wala naman. Orderin mo pa. Tapos nakapamahal din ang pisa. Paano yan? Hindi tulad ng mga traditional, kahit saan ka pumunta na auto supply, meron. Karamihan yan, 7 years to pay. Mabuti kung inabot ng 7 taon na hindi nasisira, sana. Maganda. Yung iba, wala pa, 2 taon pa lang. Nasira na, magkano ang pisa? Yung iba nga, nakajunk na sa ambyong, yung mga ibang traditional kasi walang pisa. Labas sa mga hinaing ng mga jeepney driver, sumali rin sa kilos protesta ang iba sa ating mga commuter. Isa na rito si Ate Daisy, isang commuter ng jeep sa lungsod ng Baguio mula pa 1995, na naniniwalang maapektuhan din ng mga commuter sa patuloy na pag-arangkada ng modernization program. Sumuporta ako ngayon sa kilos protesta na isinagawa ng transport sector at mamamayan ng Baguio o concerned citizens ng Baguio ngayong araw bilang suporta sa nagaganap na nationwide transport strike at transport protest kaugnay sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Kasi nalalapit na ang deadline ng consolidation sa December 31, 2023 na ito yung isa sa mga proseso kung na binibigyan ang mga operators ng jeep na mag-consolidate na sila o bumuo ng kanilang mga kooperatiba. Otherwise, ay i-confiscate na yung kanilang karapatang magbiyahe ng kanilang mga traditional jeeps. At bakit ako sumusuporta bilang mananakay, hindi naman ako operator? Una, kasi nakikita ko ito na kapag ma-phase out lahat ng mga traditional jeeps, ay may direktang epekto ito sa pamasahe. Higit hamak na mas mataas ang pamasahe na sisingilin sa mga modernong buses compared sa traditional jeeps. Kung sa ngayon ay may 2 pesos gap
ng pamasahe, mas lalo na kung lahat na ay modern buses ang tumatakbo sa ating mga kalsada. Ibinabahagi rin ni Ate Daisy ang kanyang ilang taong karanasan sa pagkukommute at ang naging pagbabago sa sitwasyon ng transportasyon sa Baguio. Higit na syempre, mas mababa yung pamasahe. Ang maalala ko na naabutan ko na pamasahe dito ay 150 at 175 ang pamasahe. Kung ikumpara mo yan hanggang ngayon na halos umabot na tayo ng kung sa inuuwian ko ay 15 pesos. Sa ngayong taon medyo sunod-sunod yung pagtaas ng pamasahe. Dulot na rin ng tuloy-tuloy na pagtaas ng gasolina na may domino effect sa presyo ng pamasahe at iba pang batayang bilihin. Naging tuloy-tuloy ang pagtutol ng transport sector kasama ng mamamayan ng Baguio dahil nga dun sa pagtingin na hindi siya makatarungan, hindi siya makamasa, bagkos binibigyang laya ng programang ito ang pagpasok ng mga korporasyon ng transportasyon. At yun, narinig natin kanina yung hinaing ng mga operators at drivers na patungo nga doon sa pag-alis ng kanilang karapatan sa kabuhayan ang tutunguhin nitong programang ito. At karapatan din nating mga commuters sa mas mura at mas murang transportasyon. Yung direktang epekto ng programang ito. Hindi lamang mga jeepney drivers ang pangunahing apektado sa pagpapatuloy ng PUV Modernization Program. Pati ang mga commuter, apektado rin. Dito sa Baguio, halo-halo ang opinyon ng mga commuter patungkol sa PUV Modernization Program. Mayroong mga tutol. Para sa akin po disagree po ako na mag-phase out kasi meron pa yung mga ibang tao na yung mga ibang jeepney drivers, ayun lang po yung source of income nila, yung naglalagay ng food sa table ng mga family nila. Based naman sa jeepney phase out, hindi naman siya kailangan talaga i-phase out totally. Parang kailangan lang i-regulate yung pag-handle ng mga ng public jeepneys, especially mga traditional jeepneys natin. Kasi una-una, yun yung parang source ng income, yun yung bread and butter ng mga jeepney drivers natin. Simula pa lang, yun na yung nagpa-fund ng pang-araw-araw nila. Also, marami na rin silang natulungan mga tao, especially yung mga family nila. Marami na rin nakapagtapos ng pag-aral dahil sa jeepney ng tatay nila. So, to sum it, yung sinabi ko nga, parang unnecessary siya compare sa ibang problems ng country natin ngayon. Naguguluhan. Well, there are two, both sa positive and negative. Here in Baguio kasi, negative siya. Well, makikita nyo naman yung new jeepneys, masyado siyang malaki and bulky. Well known na maliit yung kalsada dito sa Baguio City. Well, in negative naman, marami na kasing masyadong old na jeepney na masyado nang mausok na kailangan nang i-phase out pero hindi nila magawa. As a student po, I think convenient din po yung bagong modernized na jeepney. Pero para sa akin po, basically kasi lagi po tayong nagko-commute na mga estudyante, mas lalo na sa panahon ngayon is, for me, yung iba pong mga jeepney drivers, mawawalan sila ng trabaho since hindi po sila, nakikita naman po nating naghihirap po sila everyday. Para sa akin po, wala pa akong magagawa kahit na tumaas man po ang pamasahe dito kasi wala naman po akong sasakyan, wala akong motor, ganon. Kaya wala akong magagawa, no comment. Hindi natin masisisi ang publiko sa kanilang iba't ibang sentibyento. Walang may gusto na kahit sino man sa marumi, mainit at malagkit na hangin sa pagkukommute. Ngunit sa ganitong lagay, mukhang nabubunto ng sisi sa maling mga tao. Ilang araw na lang bago matapos ang deadline ng jeepney consolidation. Imbes na panghanda para sa Noche Buena at Medianoche, ang iniipon ng mga tsuper, takot at pangamba ang kanilang naiipon, dulot ng banta sa pagtanggal ng kanilang prangkisa at pangkabuhayan. Ay, napintas na masuk ka tanti modern jeep. Apay, baro. Nyatikan mga pasayros, nyatikan mga pagluganan. Purok, na baro. Siya mo tiyag sa lusod. Siyempre, napinpintas na baro. Ang problema, ang mga halos lahat ng mga drivers, aming mga drivers dito sa Baguio, halos hindi kaya ang 2.620 na milyon. Mas lalo ngayon pinapalitan yung modern.
electric na. Electric jeep na 6.4 na yun. Mas lalong mahirap. Yung luti pagluganan ay napimpinta siguro na talaga. Mga problema, pangalaan tayo na datang tayo. Awan, na gito na lang one entity nga kuna nga may isang operator, may isang jeep. Kaya, luti income generating na the advantage na. Ngam no nagito na po pobre nga agdag business di kasto nga pagkitaan disadvantage. Tamat matay na nga ron. Sino nga yung timang sublat ti ruta, for example, ito sa Vicente. Handi nga kaya, sino nga timang sublat? Sublat tayo kinisip, sublat tayo kinichungsan. Kasi ano nga ito pa pa nagito na adaptod sa sada. So nga nung mabalin, nung iti nagito na tradisyon kung mabalin, isog na lang iti habang nga mabalin. Isa pang nagpahatid ng kanyang pananaw si Manong MR, isang driver sa San Vicente Poliwes na ruta kung saan ipinaliwanag niya na uray no para kanyak, uray masukatan jay makina nga kunakunadang Europor kunda ito'y body na nga pumintas ngumatong ay basit. Para kanyak no no dito'y bagyo gamin. Kaslaan unay nga applicable nga jay bas para kanyak ta simpre dito'y bagyo. Paahon, pababa, paahon, pababa, paahon, pababa. Parang hindi kaya yung makina kasi dito parang kung bagay nahahanap ang makina na maibabagay dito sa bagyo. Sa kabilang banda, ang driver-operator sa linya ng City Camp na nagpakilala bilang si Manong Thames, mariing ipinatampok ang kahirapan pang pinansya sa pagpapalit ng modern jeep. Sa amin kasi ang boundary nitong jeep ko, pag i-boundary ko 800 lang. Pag kumuha ko ng modern jeep, automatic na yun na 1.5. Pera maintenance. Mahal ang maintenance nung modern jeep. Malakas ang pulso sa paglaban ng ating mga jeepney driver dito sa programa ng modernisasyon. Pero paano nga ba talaga ang sistema at proseso nito? Dumako tayo sa kwento ni Manong Benjamin, kung saan ibinabahagi niya ang proseso ng franchise consolidation at modernization ng mga jeep, pati na rin ang mga kalakip nitong pasanin. Pag halimbawa natin, yung sasakyan mo, pinasok mo dyan sa co-op, And then, yung co-op, dapat palitan niya yan ng modernize, yung sasakyan mo. Pero dahil na marami nga, siyempre magkakasunod-sunod lang yan. Titignan nila doon sa mga patakaran nila kung sino ang dapat nang bigyan. Una ng sabi nila, yung nakapulipid ng share capital niya na 100,000 at saka yung membership, ganun. Sa pagbuo ng kooperatiba, may dalawang pangunahing bayarin ang mga driver, ang membership at shared capital. Obligado silang magbayad ng membership fee upang maituring nakasali sa kooperatiba. Isa pa rito ang shared capital, ang pinagsama-samang resources ng mga driver na magsisilbing pondo ng kooperatiba. At saka karamihan yan, yung co-op, ang bigayan dyan ng year-end. Magbibigayan man yan ng mga yung bang nakukuha mong pera dyan sa co-op after the year-end na. Depende sa kinita. Kasi pag hati-hatian nyo yan depende dun sa naibigay mong share capital ang magiging parte mo. Yan. Kung halimbawa yung co-op, pagkatapos ng year-end nila, nagdeklara ng kung yung per share is 100 pesos, kung ilan ang share mo, ikukwenta doon. Kung halimbawa, 100 per share, may 100 din na share, 1,000, yun ang share mo. Samantala, ipiniliwanag din ni Manong Benjamin ang dropping and substitution, isang importante at mapanganib na proseso sa pag-transition mula sa traditional na jeep patungong modern jeep. Sasakyan ko, para mapalitan ng modernized, babayaran ko lahat yung bayarin ko doon sa co-op, and then magpapail ako ng dropping and substitution. Ano yung dropping and substitution na yan? Yung sasakyan ko, itatabi ko na yan, hihintayin ko na lang yung kooperatiba na palitan yan ng modernize. Marami yung mga naunang nakapulipid ng share capital. Kaya ngayon, yung nakapulipid, yun ang ipa-priority nila. Ang naman ngayon, yung ibang nakapulipid,
pinadropping for substitution na. Kasi umaasa sila na mabibigyan ng co-op, ng minibus. Pero hindi ganun ang nangyari. Actually, mayroon na diyang 3 years na nag-dropping and substitution. Hanggang ngayon, walang unit. Mabuti na lang yung walang unit, okay lang. Ang mas masama, yung mga nalagyan na ng unit, hindi rin binabayaran. Despite the fact na mayroon silang kontrata between the cooperative and the operator na nung una 500 per day basta naka-modernize na. Pero dahil daw maraming gastusin, maraming problema, nahulog lang sa 300 per day. Despite the fact na 300 per day na lang, wala pa rin binabayad. Asan? Kaya nagrereklamo silang lahat. Kwento ni Manong Benjamin, natigil ang mahigit 4 na dekada niyang pamamasada dahil bukod sa hindi niya kayang bumili ng modernong jeep, nasira pa ang kanyang tradisyonal na jeep. Dagdag pasakit din ang kaliwat ka ng mga issue na kinakaharap nila sa kanilang kooperatiba. Kung pumasok kayo sa kooperatiba, ang kooperatiba mayroong time frame para kayo ay mag-modernize. Pag hindi kayo nag-modernize, mayroong certain amount na babayaran kayong multa. Iyon ang hindi alam ng marami. Magkano po yung multa? Based doon sa kung ilan ang units na natuka sa inyo, yun ang multa nyo, kung mumultahan nyo. Kasi ang totoo yan, yung halimbawa nag-co-op tayo. Ngayon, yung naibigay sa atin, katulad dito, Baguio kasi, ang units namin niya sa Aurora Hill is 191 units. 191 units. Ngayon, i-divide yan kung ilang co-op doon. Ang division ng units is based on your number of members. Sa panayam ng outcrop sa mga tsuper, operator at commuter, iisa ang kanilang pananaw. Wala namang may ayos sa modernisasyon. Iyon nga lang, tila naiiwan ang karamihan sa plano ng gobyerno na para lamang sa iilan. Kung magkakaroon man ako ng 2.8, hindi ko napapasukan yan. Ibang negosyo na lang. Kasi nga, parang sinaboy mo yung 2.8 mo sa kalsada, saka mo lang iniipon. Di ibang negosyo na lang. Kung may pera ako, kung kaya ko. Hindi ko kaya talaga. Kaya, kung hindi ako pababiyahin yung traditional na jeep ko, wala na. Balik na lang sa pagmimina. Sinasabi na naman na illegal yung pagmimina kasi wala kaming permit. Saan na kami pupulutin ngayon? Kawawa mga estudyante pag naging modernize lahat. Dahil hindi mo na maibibigay yung gusto mong pamasahe. Kung ano talagang naitakda doon, yun talaga. Kasi kawawa rin yung operator na naghuhulog sa bangko kung hindi niya mahulugan yun. Ay mabuti kung marami siyang pera para kahit na kaya niyang bayaran yun. Ay tulad namin mahirap na dyan lang kumukuha ng mga pagkain, mga allowance ng mga anak. Hindi kakayanin. Kaya marami ang mababaon sa utang. Marami ang susurinder. Kaslano para kanyak, marigatang kami, tanong mamingsan. No once nga na talaga nga naipursigi jay kunak-kunada nga bas talaga nga maawan kami nga ititrabahon, awanon pagtrabawan mi kas jay. Siyempre, no once nga inikat dara gitoy, awanon. Agparara ti luglugan mi amin nun. Siyempre may sukat gaw jay kunak-kunada nga bas nga di nga in-implement ni Duterte. Pilit da kami maiawan kami na rita. Siyempre awanon na ri. Awanon ti kas nami nga kwa. Agbiro kami man ay sabali nga pagtrabahuan min. Siyempre kas lamarigatan kami, problema min ti papanan mi nuan niya ti pagtrabahuan mi kas dengay. No talaga nga maipursigi nga may sukat dagyay bas dito ayan mi awanon. Talaga nga agbiro da kami ti agproblema awanon ti pagtrabahuan mi. Pilit agbiro kami. Kamkampunit papanan min, siyempre may kat garuron. Sa akin na ding pananaw ko lang sa akin lang hindi ko napapalitan to. Pag hindi na nairestro, hanggang doon na lang ako. Sa pananaw ko. Pero sa po, paano po yung sa mga ibang, sa iba po mga jeep, ganyan? Parang
sa mga kasama, sa hindi pa nakapagtapos ng mga anak, pipilitin nila, no choice eh. Kasi ito lang ang source of income. At kompromiso po talaga. Ito lang ang source of income ng mga membro natin. Gano'n po ba ka-special yung jeep sa inyo? O siyempre, special yan dahil diyan ko pinangkuha yung pinaaral ko sa mga anak ko. Diyan ko kung ano yung ilang taong pinakain ko yung pamilya ko. At saka isa pa, yung jeep ko na yan, katas ng abroad yan. Siyempre, parte na ng pamilya ko yan. Kaya kung yan ganun ang gagawin nila, masakit sa kalubang ko yan. Kung gaano ka-espesyal ang jeep sa mga driver na nagigipit ngayon, gayon din sa mga commuter, lalo na sa mga estudyanteng halos araw-araw sumasakay, papunta sa kanilang mga paaralan at pauwi sa kanilang pinanggalingan. Mahalaga na nakikiisa tayo dahil dito tayo makakatulong bilang mga kabataan sa paghulma ng konsepto natin ng development. Ano ba yung development para sa ating mga kabataan, para sa ating mga eskolar ng bayan? Ang development, hindi yan anti-mahirap. Pro-people yan dapat. Dapat konsultatibo. Dapat walang napag-iiwanan. Sa sobrang mahal ng mga jeep na binibenta nila, yung 2.8 million halos, sino lang bang makaka-afford nun, di ba? Ma-afford ba yun ng mga driver, ng mga maliliit na operator, di ba? Hindi. Sa pagpasa ng PUV Modernization Program, daan-daang libo na jeep ang mawawala sa kalsada, daan-daang libong mga tsoper ang mawawala ng kabuhayan at tens of thousands ng mga operator mawawalan din ng kabuhayan. Kaya mahalaga na i-share natin yung knowledge natin regarding the PUV Modernization Program at makiisa tayo sa mga ganitong pagkilos, sa mga pag-aaral patungkol dito. Yun, dahil mahalaga yung papel ng kabataan para sa pagsulong ng mga ganitong panawagan. Sa hinaba-haba ng biyahe ng mga pampasaherong jeep sa ating kasaysayan, hindi lang ito naging mukha ng pagkamalikhain at pagkamaparaan ng mga Pilipino. Sinalamin din ito ang kultura nating may pagpapahalaga at respeto sa isa't isa. Na sa bawat paabot po, para po, at sa tabi lang po, may mga nakatabi tayong naihatid sa kanilang pangarap patungo sa tagumpay. Tunay na hindi nakakatakot ang pagbabago. Lalo pa kung ang pagbabagong ito'y makamasa at abot kaya. Ngunit kung ang modernisasyon na pilit na inaarangkada ay tulad ng sa ating pamahalaan na limitado at may iwan, matatawag pa rin ba natin itong progreso? O progreso lamang ng iilan? Dahil sa huli, walang hari-harian ang kayang gumampan ng papel ng mga jeepney sa ating lansangan.